Hindi naman po naiwasang maging emosyonal ng unang Hirit host na si Love Anyover nang makapanayam ni Jessica Soho sa State of the Nation kagabi. Nagkubli si na Love at ang kanyang team sa isang simbahan doon noong kasagsagan ng bagyo. Pero maging ito, hindi po pinalampas ng napakalakas na hangin at ulan. Panoorin po natin ito. Ito ay yung bagyong Ondang, kung hindi po mga yero. Oo nga, parang nung una, parang kampante kami. Kasi parang, ito na yung parang tahanan ng Panginoon. So parang naiisip namin, Ma'am Jess, na naiyak ako. Okay lang, Love. Sige, alam ko mahirap po para kay Love ito dahil taga-roon po mismo si Love sa latest. Ngayon lang ba nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo sa inyong probinsya, Love? Mula nung ikaw ay maliit pa. Ngayon lang ba ngayon lang ba nagkaroon ng ganito? Oo nga, Ma'am Jess, kasi dito talaga po ako lumaki. Dito ako sa Alang-Alang, Leyte, no. Talagang itong lugar naman talaga namin ay madalas na binabagyo. Pero yung huli ko pong naramdaman na bagyo dito ay yung bagyong Ondang, kung hindi po ako nagkakamali, 1984 po yun, bata pa po ako, no. Pero hindi po ganito, Ma'am Jess, parang nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng cathedral, talagang iisipin mo, Ma'am Jess, na naku, katapusan na talaga ng mundo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi yung ikot ng napakalakas, Ma'am Jess, na hangin na maatungal yung tunog niya na parang gusto niyang gibain yung buong cathedral. Nararamdaman po namin yung pag-alog ng mga pader na kung saan kami nakastay. Nung una parang iniisip pa namin siguro naman hindi ganito kalakas, pero nakikita ko nakaharap po talaga kami dyan sa yung nakikita niyo po sa mga monitor po ninyo, ganyan na ganyan po. At yung isa pang nakakatakot doon, yung paglipad, Ma'am Jess, ng mga kahoy, yung mga chandelier dyan sa loob ng cathedral, nung mga yero. Inisip namin, ako, mukhang ito na kaya ang katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Tapos iniisip ko pa yung pamilya ko po kasi yung nanay at tatay ko at saka yung kapatid ko nandito rin po sila sa probinsya. Ang dami-dami nang nagpa-flashback. Parang nung una nagpapanik ako, tapos nagdasal. Sabi ko, sige na nga, kailangan ko ng kumalma para maging kalmado rin yung ibang team. Kasi kung magpapanik ako, wala rin naman mangyayari. So nung siguro after an hour, nang talagang iyak lang kami ng iyak, nagdasal kami. Ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po.